Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus, kami po ay tunay at puso nagpupuri at pasalamat sa kalayaan na ikaw po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, sa mabuhay na patuon. Amin na pakinggan patuloy po. Nagpapalakas ang paniwala, pampataya, higit sa lahat. Sa iyong napakatamis sa presensya na amin na andaman ang aming ginagawa ay tandang nakakabot sa tronombiya at ikaw ay nalulugod sa bawat sa amin. At kami po ay yung pagpalaim sa pakinig ng basata. Buksan ang puso at pagkaunawa ng lahat na imanak dati at magbuhat sa panalangin namin ginagalang mga ebangelista. Sa kanang akin, wala akong magagawa sa balit ako'y iyong gamitin, mga instrumento sa pagdadala ng Ebanghelyo Kaltasan, ng pagkain aming kaluluwa nagugutom. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin, aming sasaway. Alinlangan, kantukan, di pagkaunawa ni Basata sa aming kalagitnaan sa umaga ito kasaot. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus, ang pinakamataas, pagpuri, paglalahati, pagdakila, pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, sa buong sambayan ng ating mong diyaga ng mahal na pastor, sa kanyang mga anak, simula sa panganay hanggang bunso, manugang, apo, at sa ganitong aral, di po natin malimutan, itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Leos Almeida at mga dating umaga na po sa lahat na aking mga co-preacher co-workers, sa lahat ng awit instrumentals, mga kapatiram, dati at baguhan, sa lahat na ating live broadcast viewer na patuloy sumasabaybay, umaantambay sa ating mga gawain. Magandang pinagpalang umaga po. Lahat po magsabi ng praise the Lord. May mahal ating unawain po sa salita ng mahal na Diyos. Ito po ang magpapaalala sa atin para ating magawa ang kanyang banal na kalooban. At sa salita ng mahal na Panginoon, tayo po lahat ang kinakausap ng mahal na Panginoon. Kaya naman tayo katagal na sa mahal na Diyos, suriin natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ay nanatili sa kanyang banal na kalooban. Dahil pag tayo'y nawala, mapapahamak tayo. Dahil dadalwa lang ang patungo ng tao, ang buhay na masaya at buhay na kapamakan sa poy ng impyerno. Aklat po tayo ng Korinto. Yes. 12 po tayo. Dito po sa unang suwal ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, talata ay 12. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Lahat po magsabing praise the Lord. Dito po ay malinaw, miyamahal. Ibig sabihin, gaano man tayo katagal na sa mahal na Diyos o gaano pa tayo kabata sa paglingkod sa mahal na Panginoon, ano yung sasabi, mag-ingat. Bantayan po natin ang ating mga sarili, pasya, gawa o desisyon. Dahil gaano man tayo katagal na sa mahal na Diyos, pwede tayo pang mawala sa kamay ng mahal na Diyos. Sapagkat ang sabi, kaya nga, ang may akalang nakatayo, siya mag-ingat at baka mabuhal. Kaya, bantayan po natin ating sarili bago natin bantayan ang ibang tao. Dahil baka ang ating gawa ay hindi nakalooban ng mahal na Diyos. Ang ating pasya, ating salita, dahil nakakatakot po ang unti-unti kang mawala sa kamay ng Diyos na buhay.
Subalit, hindi mo pa mapapansin agad na ikaw ay nawala sa kalooban ng mga Diyos. Dahil manipis ang pagkita natin sa kaaway ng Diyos at sa mahal na Panginoon. Kaya kailangan po bantayan natin ang ating sarili. Dahil baka tayo sa ating pananaw, ang tagal ko na sa mahal na Diyos. Hindi ako manlalamig, hindi ako mawala, hindi ako malilis ng landas, hindi ako babalik sa dati kong gawain. Dahil ang tagal ko na sa mahal na Diyos. Pag ating balikan ang mga apostol, dahil hindi binantayan ng ilang apostol ang kanilang kaligtasan o ang kanilang sarili, ang kanilang binanggit o sinalita, hindi nila nagawa. Dahil kung ating alalahanin si Pedro, ano sabi ni Pedro? Handa akong sumama sa iyo at handa akong mamatay. O hindi kita ipagkakanulo o itatakwil. Pero sabi ng mahal na Diyos, ng pinakamamahal pa Diyos, sa katotohanan, Pedro, bago tumilaok ang manok, ikakailangan mo akong makaikatlo. Kaya sa ating buhay, kailangan tayo lahat, bantayan natin ang sarili. Tayo ngayon nakatayo, matatag, matibay, masayang, maligaya, pinagpala. Pero pag tayo hindi nagbantay sa ating sarili at tayo unti-unting mawala sa kamay ng mga Panginoon, darating po ay palo o kapamakan. Kung ating unawain yung giving, ay talagang pag tumigil kang magbigay, wala ka nang susunod na aanihin pag tumigil ka. Pag tayo po ay hindi nag-ingat at binantayan natin ating sarili, baka bukas makalwa, tayo nalulublob na muli sa pagkakasala. Kaya bilang tayo mga anak ng Diyos o Kristiyano, kung tayo pinapalo, alam natin po, pag tayo pinalo, dahil kung alam mo, ikay may nagawang kasalanan, pasalamatan mo, pinalaw ka ng mahal na Diyos. At kung alam natin tayo nagkasala, magsisi po tayo at tumalikod sa kasalanan para tayo po'y kawat kabagan ng mahal na Diyos. At ang ating tanda, ang nakakatakot na isa, pag isinuka ka na ng mahal na Diyos. Pag tayo isinuka ng mahal na Diyos, mapapahama ka na. Hanggang mamatay ka. Hindi ka nakaawaan ng mahal na Diyos. Kung inyong matandaan ang kwento ni Saul, hari sa Israel, sinasamahan ng mahal na Diyos. Subalit nang siya'y sumuway sa bahagyang pagsunod na naging ganap na pagsuway, siya itinakwil ng mahal na Diyos. Mahal na Panginoon Diyos ang nagtakwil hanggang kamatayan. Wala na siyang natamong awa at habag na galing sa mahal na Diyos. Kaya ito po ang nakatakot pag tayo isinuka ng mahal na Diyos. Kaya kung tayo po ay minsan ay naniyan, nagkakasala na tayo ay ibig sabihin, pansasabi natin, naku, ang Diyos na may pag-ibig, ay totoo po, pero may hangganan. Kaya may palo. Kaya pag tayo pinalo, pasalamatan po natin at magsika po tayo na makasunod. Dahil pag tayo isinuka ng mahal na Diyos, magigit na tayo. Bukas makalwa, tayo po'y pababayaan na mahal pa hanggang kamatayan. Sabi nga nung isang kapatid, nakakaawa ang isang tao na isuka ng mahal na Diyos. Sabi ng ating beloved Minister John, nakakatakot pag isinuka tayo ng mahal na Diyos.
Kaya kailangan tayo, habang tayo ay nasa kalooban ng mga Panginoon, tayo sumusunod. Lalo tayong mag-ingat na huwag nang mahihiwalay sa presensya ng Diyos. Gaano man tayo katagal, gaano man tayo kabata sa mahal na Diyos, ang ating ipagpasalamat, pinatawad na tayo ng mahal na Diyos. Kinalimutan natin kasalanan. Gawin po natin ang mabuti at pagyamanin ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Diyos. Bakit po? Tandaan po natin, habang tayo po na dito, kasama natin ang mahal na Panginoon, anghel ng mahal na Diyos. Pero habang tayo na dito din ang mga sundalo ni Taneng. Para tayo po ay guluhin ang paniniwala o pampatay o paglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya kailangan tayo po lahat na nakatayo, mag-ingat. Baka bukas makalwa, mawala tayo sa presensya ng mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Epeso. Dito po ay malinaw na tayong lahat may gagawin sa talatang ito natin babasahin. 4:26 hanggang 32. Sa mga tiga-Epeso, Kabanatang 4, 26 hanggang 32. Kayo mga galit at huwag kayo mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyan daan man ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay sa mabuting bagay, upang siya'y maibigay sa mga nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga sipagkinig. At huwag ninyong pagpighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak at mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala, na magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga pagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Lahat po magsabing praise the Lord. Ano po ang dapat natin gawin lahat sa huling panahong ito? Kung tayo nagsisikap, nagpapakainit sa mahal na Panginoon, may ginagawa din ang kaaway ng Diyos. Kaya, ang sabi ng unang talata, mag-ingat tayong nakatayo, baka tayo mabuhan. Dahil ang sabi po ng talata na ating pinasa sa 26, kayo'y magalit at huwag magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ito po ang number 1 na dapat nating pong tingnan at palagi bantayan natin sa ating sarili. Dahil alam ng dyablo ang ating kahinaan. Kaya kung tayo po ay mahina, diyan sa tayo po ay nagagalit na tumatagal ng ilang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, 2 taon. Ibig sabihin, kung nadiyan yung galit mo, nasa iyong puso, kawawa ka. Dahil pag namatay ka o nag-rapture, hindi mo tiyak pupunta ka sa langit. Dahil ang sabi po, kung tayo ay nagalit o naprobok, sumama ang kalooban, bago lumubog ang araw, humingi ka na ng tawad sa mahal na Diyos o magpatawad ka. Kaya bilang tayo Kristiyano, anak ng Diyos, ano sabi ng mahal na Panginoon? Nung tumanong ang mga apostol at kay Pedro sinabi, kung magkasala ngayong kapatid sa isang araw, patawarin mo ng maka-70, 490 o 70. Isang araw ay minsan 10 lamang na pagkakasala. Hindi tayo makapagpatawad. Nadiyan ang ating galit kahit sa ating mga buhay, kahit sa kapatid sa Panginoon, kahit sa kapitbahay. Ay paano mo ngayon matitiyak ang pagpunta sa langit?
Ang sabi, magalit kayo na huwag magkasala. Ibig sabihin, para huwag kang magkasala, bago lumubog ang araw, hihingi po tayo ng tawad sa mahal na Diyos. At sa nagkasala sa ating patawarin. Hindi man humihingi ng tawad at hindi mo nakakausap, magpatawad pa rin po tayo bago lumubog ang araw. Dahil kung hindi po natin ito gawin at umabot ka ng ilang araw, ng ilang linggo, ilang buwan, isang taon, hindi mo tiyak ang kaligtasan. Kaya sayang. Dahil ibig sabihin, hindi ka nagpatawad at hindi ka humingi ng tawad. Ibig sabihin, nakasala tayo. Kaya ang payo ng malapang bago lumubog ang araw, ikay magpatawad at humingi ng tawad. At kung ito matili sa atin, tuwang-tuwa sa atin si Taneng. Bakit? Ano sabi ng 27? Huwag mong bigyan daan ang dyablo sa buhay mo. Kaya kung nasa atin na yung galit, yung sama ng loob, tuwan-tuwa si Taneng, lalo kang pagagalitin ni Taneng. Pag iyo lalong pinaira yung sama ng loob at galit, hindi mo lang in-entertain si Taneng, pinapasok mo pa sa iyong buhay. Mawawalan po tayo ng katuwa at kagalakan at malayo sa atin ang banal espiritu sapagkat ang banal espiritu ay aalis sa atin. Dahil ang tinitirhan ng banal espiritu ay banal. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya minsan nagugulat po tayo. Dati tayo pumapatak ang luha. May katuwa, may kagalakan. Pagpunta sa banal gawain, sa bahay-sambahan. Pero minsan, ang layo na at ang hirap maramdaman ang presensya ng Diyos. Ano po ang dahilan? Pinapasok natin sa ating buhay si Taneng. Ang linaw mga kapatid, magalit ka na huwag magkasala. Huwag lumubog ang araw sa iyong galit at huwag mong bigyan daan ang dyablo. Ay kung ngayon, hindi ka na patawad, hindi ka humingi ng tawad, lalo kang pagagalitin. Hindi mo lang binigyan ng daan ang dyablo, binigyan mo pa ng daan, pumasok ang dyablo sa iyo. Anong sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang salita? Sa aklat ng Lucas 11, 24 hanggang 26. Lahat ng tao alipin ang kasalanan, ibig sabihin taga naghahari at nag-uudyok ang masamang espiritu. Pero tayo, once na tayo mabautismo sa pangalan ng Panginoon, lahat ng masamang espiritu aalis sa isang tao. Pero anong sabi ng demonyo? Babalik muli ako sa bahay kong nilabasan. Kaya nakakatakot, may mahal. Meron po siyang sinata o promise, babalik siya. Pag ikaw ay nakita, wala sa iyong espiritu, pag nakita na demonyo na ikaw ay walang kapangyarihan galing sa mahal na Diyos, makakapasok sa iyo, makakatira muli sa iyo ang kaaway. Kaya babalik tayo sa dati nating gawain. Kaya mawala. Minsan, ang katuwa at kagalakan, hindi naroon ang presensya ng Diyos. Matitisurin sa lahat ng bagay. Sa nakikita at napapakinggan. Sensitibo. Pag hindi gusto, mali sa Kanya. Dahil ang demonyo'y nakapasok sa atin. Ang tama, sasabihin ng demonyo, mali yan. Mali yan! Bakit? Dahil hindi natin alam, binigyan natin dan ang kaaway at pinapasok pa natin. Kaya dapat tayong lahat po, bantayan natin ating sarili, tayo magiging maingat. Dahil nasa huling panahon tayo, hindi natin alam, bukas makalo mag-rapture, bukas makalwa, nadan ang baha, nadan ang lindol, nadan ang bagyo. Paano? Kung tayo'y nawala na sa kalooban ng Diyos, paano tayo iingatan ng mahal na Diyos? Paano tayo ipagtatanggol ng mahal na Diyos? Kaya kailangan po tayo lahat magising. Pantayan po natin ang ating mga sarili bago pa yung kapatid mo sa Panginoon, bago pa yung kapitbahay mo, bago pa yung katabi mo minsan sa gawain.
suriin muna natin ay ating sarili dahil baka tayo po nakatayo, unti-unti na pala tayong nabubuhal. Ibig sabihin, unti-unti tayo nawawala sa kalooban ng mahal na Diyos. Kaya anong sabi ng mahal na Panginoon? Ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa. Malinaw po, mga kapatid, ang talata. Ay paano ba tayo nasasabing magnanakaw? Hindi naman tayo kumuha ng relo. Hindi naman tayo kumuha ng cellphone. Hindi rin tayo kumuha kung anong bagay sa ating kapitbahay o sa ating mahal sa buhay. Bilang tayo Kristiyano, bakit tayo po ay sinabing kung nagnanakaw, ay huwag na magnakaw pa? Dahil minsan, ayaw natin magbigay ng ating ikapo. Kaya tayo ay kinakausap, kung ikay nagnanakaw dahil ayaw mo magbigay ng interest love offering, huwag mo na daw gawin. Pagkos magpagal ka na igawa mo ng mabuting bagay, ang iyong kamay upang mayroon kang maibigay sa nangangailangan. Dahil hindi po paa ang ginagamit sa pagbibigay ang ating mga kamay. Lahat magsabing praise the Lord. Para tayo po'y magamit sa pagbigay at tayo pagpalain at maalit tayo sa kataga na magnanakaw. Dahil minsan hindi ito naunawa ng ibang Kristiyano. Ang katwiran at pananaw, hindi naman alam ng mga pastor, ng mga anak ng mga pastor, ng mga gagawa, ang aking tinanggap na sweldo. Hindi naman alam ng mga manggagawa, may nagbigay sa akin. Kaya, kahit ako'y hindi magbigay, pero kung tayo matalino, hindi pa rin tayo matalino kung sa pagbigay, bagos tayo po ang kawawa dahil tayo po'y naroon sa kataga na tayo magnanakaw. At sa pagbibigay, may walang exempted. Ano mang ating kalagayan? Bilang tayo pamilya ng mahal na Diyos, tungkulin natin. Pinagpatuluan man natin ang pawis o hindi. Tungkol natin ibigay ang ating ikasampung bahagi at handog kung mayroon po tayong 100% ng pag-ibig. Dahil kung tayo po'y walang pag-ibig sa mahal na Diyos, mahirap talaga magbigay at hindi natin kaya magbigay ng ating tithes and love offering. Pero kung sasabi po natin, I love you, dearest Jesus, mahal kita, Panginoon, bakit ngayon ko lang ang nakilala? Pero kung hindi po tayo magsikap sunod sa pagbigay, lahat ng salitang I love you, Jesus, baliwala. Kaya sa huling panahon ito, lahat tayo ipakita natin. Mahal natin ang mahal na Diyos. Kaya nga sa aking pong paglingkod sa mga pinagsisikapan ko, pag may tinanggap akong blessing, o may nagbigay sa akin na ginabit, isang kapatiran, yun po ay pinagsisikapan ko na ako'y makasunod. Hindi para ako'y pagpalain. Ang purpose ko, pag ako'y nakasunod, wala ako sa kataga na ako'y magnanakaw. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya dapat tayo maging matalino sa uling panahon ito. Mawala ka sa kataga na ikay magnanakaw. At kung tayo po ay nagnanakaw, ang sabi, huwag mo nang gawin yon. Pagkos magpagal ka na igawa mo ng mabuting bagay. Gumawa ka mabuting bagay. Kaya tayo bigyan ng kamay para magamit natin sa pagbibigay. Tayong may pangailangan at kailangan ng tao ang kaligtasan. Sila'y maabot ang kaligtasan dahil tayo'y sumunod sa bahagi ng pagbibigay. Lahat po magsabing praise the Lord. Bakit po tayo naligtas at tayo narito? Dahil mayroong mga unang kapatid natin sa mahal na Diyos ang tunay nagbigay ng kanilang ikaputhandog, kaya tayo naligtas. Ang ating bagawan na papunta sa TV program, sa ating radio program, sa ating mga korsada, sa ating mga anniversary, sa mga masasipag na humahayo. Kaya ikaw, ako, tayo lahat, tinawag ng mahal na Diyos. Kaya kung tayo naligtas sa mamagitan pagbigay, tayo po'y matutong magbigay. Una, ating oras, ating panahon, buong buhay, buong sangkap, at lahat ng ating tatanggap, ating ibigay ang para sa mahal na Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Dahil pag tayo po'y nagkait at ng hinayang, sa halip na ikay pagpalain, mawawala ang pagpapalang iniintay mo. Dahil kailangan tayo muna ay magbigay bago tayo bigyan ng mahal na Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng talata na ating nabasa, mga kapatid,
Anumang salitang mahalay, huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang ikatitibay ng nangangailangan upang makinabang ng biyaya ang nakakapakinig. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga bilang tayo po lahat ay mga anak ng Diyos at tayo po ay narito at tunay na binabago ng mahal na Diyos, kailangang makita po sa atin lahat na tayo pawang binago ng mahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin talagang ating pagsikapan, kalimutan at talikuran ang lahat ng kalikuan at kasalanan. Kahit gusto ng ating pisikal na katawan, kailangan masunod pa rin ay ang kalooban ng mahal na Diyos. Dahil ang sabi po, anumang salitang mahalay, huwag lumabas sa ating bibig. Ibig sabihin, kung tayo ay nadiyan sa kahinaan pa nakapagmura, nakapagsalita ng hindi maganda o nakakasakit ng damdamin, tulungan natin ating sarili, turuan natin ating sarili na huwag lumabas sa ating bibig ang salitang mahalay. Dahil kung ating basahin po ay sa Mateo, sa 12:36-37, lahat ng salita ng tao na walang kabuluhan ay ipagsusulit sa araw ng paghukom. Sa iyong salita ay maging banal ka, sa iyong salita ay hahatulan ka. Kaya sa huling panahon ito, magising po tayo. Anumang salitang mahalay, huwag lumabas sa ating bibig. Kaya kung tayo minsan ay nakapagmura o nakapagsalita ng hindi maganda, yung mga sanay palaging pabiro-biro, ay dapat matuto tayong huwag magbiro. Dahil ang Diyos nagsabi, o ang Diyos hindi na pabibiro, ano mang ating gawin o itanim, yun ang ating aanihin. Kaya bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, malinaw po, anumang salitang mahalay, huwag lumabas sa ating bibig. Higit sa lahat, sa araw-araw natin pamumuhay, makita na tayo ay unti-unting binabago tuloy ng mga Panginoon. Nawawala tayo sa bisyo, nawawala tayo sa pagmura, nawawala tayo sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin, tayong binago ng mahal na Diyos, lagi nating sasabihin ang kabutihang ginawa ng mahal na Diyos sa ating buhay, sa ating kapatid sa Panginoon, sa ating banal na misteryong kinagyan, para ang taong walang kaligtasan ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil yun ang kailangan ng tao. Kaya ang ating pong tungkulin, laging ipagsabi ang mabuting balita. Kaya ano man sa ating mahalay, huwag lumabas sa ating bibig. Kaya sa lahat na pinagpala ng mahal na Diyos, dapat tayo din matuto mga kapatid. Lalo pag tayo nagpapatotoo. Hindi porke po tayo ay overnight, mahaba-haba ang oras, ay dapat mga kapatid, sanayin natin sarili yung ikatitibay agad ng ating kapatid sa Panginoon ang lalabas sa ating bibig. Yung mapapakinggan nila, yung himalang ginawa sa ating buhay, yung pagpapagaling, pag-iingat, kalutasan natin problema. Huwag na natin habaan. Ang kasama naman ay maraming kwento. Dapat direct to the point tayo mga kapatid. Kahit overnight. Huwag po inyong sanayin ang inyo pong pagpapatotoo na ang haba-haba. Ay pwede naman yung paikliin na ang mga nakikinig ay makikinabang agad sa napapakinggan na kayo'y pinagpala, binago ng mahal na Panginoon Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil dapat tayo matutong mga kapatid. Dahil minsan yung iba, naku, ang dami pang paligoy-ligoy. Eh, ang sabi nga nung iba, kakain din naman iinom, mahaba pa ang mga sinasabi. Dapat masanay po tayo. Amen po ba mga kapatid? Dahil minsan napapansin ko, ang haba ng iba, ay pwede naman palang direct to the point. Na yung mga mahalagang lamang na pagpapala, pag-iingat, kagaling karamdaman, ang sabihin ay napakadami pang kung ano-anong mga sasabihin. Dapat lagi yung ikatitibay ng mga nakikinig. Ibig sabihin, may biyaya. Laging pagpapala. Kaya masanay po tayo, huwag po kayong masaktan o matisod. Dahil dapat tayo matutong mga kapatid na ang ating pagpasalamat kahit overnight, maikli na malamang para ano, mas marami ang makakapagpasalamat. Amen? Ay kung inyo 15 minutes, ay kung maging 10 minutes lang, o ay di sana madadagdagan yung ating kapatid na magpapasalamat para hindi naman tayo iilang nagpapasalamat, tayong lahat ginawan ng mahal na Diyos ng maraming pagpapala.
Amen? Kaya anumang salitang mahal ay huwag lalabas sa ating bibig, kundi yung ikatitibay ng mga nagsisipakinig. Lahat magsabing, praise the Lord. O ay paano titibay, paano lalakas, ay kung mapapakinggan sa ating maraming kwento, ay sa halip na kinig, ay hindi. Inantok, nakatulog. Ay magigising pa. Gising na. Tapos na yung patutong mahaba. Oh, ay pero kung directed boy, yung may biyaya, yung ikatitibay agad, nako, naniniwala ako minamahal, hindi tayo makakatulog dahil ating mapupulit, maluhating totoo ang mahal na Diyos. Ay minsan, ay pag naphabang maraming kwento, nako, hindi nakinig. Umubob sa bangko, nakatulog, kaya magigising pa. Ay paano kung yan ay hindi gisingin o magising? Ay paano kung magtihaya diyan? Ay di lalo nakakahiya at mapapatimpat yung iba mapapatawa pa. Kaya ano dapat natin gawin? Makinabang yung nakikinig. Kaya ating pong gawa ng paraan yung talagang pagpapala agad ang ating sabihin yung ikatitibay. Huwag na po niyo samahan ng iba pang kwento. Dahil pinakikinggan kumisan kayo. Kahit po ako wala dito, pag ako'y naka sa live, makabat sa cellphone, naku, ang haba ng patotoo. Minsan, pag nakita ko yung pangalan, ay minsan ako ang problema. Kahit ako wala dito, ako, ano kaya ang patotoo? Baka ang dami ng kwento. Kaya po ito aking sinasabi, dahil hindi po lang tayo ang sama-sama at nakapakinig. Napakadami mga kapatid. At hindi lamang sa Pilipinas, nasa ibang bansa ang nakakapakinig. Kaya nawa tayo lahat matuto na yung may biyaya agad ang mapapakinggan. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, ano salitang mahal ay huwag lang sa ating bibig, kundi yung ikatitibay ng mga nagsisipakinig. At ang sabi ng mga aklat, kayong nagagalit at nakakaalit at ang kadaldalan, ang masamang akala ay maalis sa atin. Lahat magsabing praise the Lord. Oh, sa Bible naman mga kapatid, hindi naman sabi dito ay marites eh. Yung makwento, yung madaldal na hindi para sa mapag-usapan, hindi naman marites. Ang sabi dito, maalis yung kadaldalan. Amen. Hindi balik ang masalita. Basta, yung may biyaya, yung galing sa mahal na Diyos na pagpapala ang mapapakinggan. Ay, pero kung buhay na may buhay, ay huwag ka nang magdaldal o magsalita. Sabi ko nga sa Santa Elena, ay kung kayo na may magsasalita, at hahatulan din kayo ng mahal na Diyos pagdating ng araw, mas mabuti pa, huwag ka nang umimik. Hindi ka pa magkakasala. Amen? Dahil malinaw po, ang sabi ng Mateo 12:36-37, anumang salita na mahalin na salita ng tao, ipagsusulit ng tao sa araw ng paghukom. Pwede po natin pakibasa kung inyo pong makuha. 12 po tayo ng Mateo para inyo pong maunawaan. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 12, mga talatang 36 at 37. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Lahat na magsabing praise the Lord. Ito po ang buhay natin dapat isagawa. Dahil pag hindi natin pati ang ating sarili at mag-ingat tayo, lahat po ng salita natin na walang kabuluhan, ipagsusulit ng bawat tao sa pagharap sa mahal na Panginoon at hahatulan tayo. Kaya ang sabi, sa iyong salita, maging ka sa iyong salita, hahatulan ka. Ay kung ang iyong salita ay walang kabuluhan, hindi mapakinabangan, ay huwag na po tayong umimik.
hindi ka pa magkakasal, hindi ka pa hahatulang pagdating ng takdang araw. Pero kung tayo magsasalita para sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang sabi, yung salita na may biyaya. Lahat magsabing praise the Lord. Sa lahat ng bagay tayo po lahat, matuto lahat. Dahil tayo nasa huling panahon na. Kaya nga nung nasa Bicol ako mapatid, habang ako nagpupuri, nag-isip ako, ano kaya naman aking itatapik? Pero habang ako'y nagpupuri at lumuhod, itong pumasok sa isip ko, itong versikulong ito, na aking pong ipababasa sa inyo. Dahil tayo lahat, anak ng mahal na Diyos, kailangan tayo magising sa huling panahon ito. Dahil ang sabi po, ang kagalitan, ang pagkakaalit, ang kadaldalan, ang masamang akala ay mangalis. Magmagandahang loob tayo sa isa't isa at magpatawaran tayo sa isa't isa kung paano tayo pinatawad ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. O kaya malinaw, bakit tayo po ay kinakausap sa ng mahal na Panginoon? Dahil minsan kahit tayo mga Kristiyano na, mayroong hindi tayo napapatawad at ayaw natin magpatawad at minsan hindi tayo gumagawa na maganda. Bakos yung pangit ang ating gagawa. Ay ang sabi, magmagandahan loob. Gawin nyo natin yung mabuti, yung ikatitib, ikalakas. At ang sabi nga, magpatawaran sa isa't isa. Lahat magsabing praise the Lord. At ito po ang malaking problema ng lahat ng tao. Yung hindi pagpapatawad. Ang minsan, hindi ikatulog. At hindi maging masaya. Kaya dapat po, i-apply po natin ito sa ating buhay. Magpatawaran sa isa't isa. Amen? Dahil pinatawad tayo ng mahal na Diyos. Ay sa nga ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin naman patatawarin. Hindi basta ang versikulo yung mga kapatid. Dahil pag hindi natin nagawa ito, sa daig na ito, sayang. Dahil hindi ka rin patatawarin kung hindi tayo magpatawad. Kaya tayo kinakausap para sa ating buhay, maghari ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ginawang ka man ng masama, sinataan ka ng masama, thank you, Lord. Patawarin pa rin at kung mabuti, sapagkat ang sabi nga ng mga aklat, gawan mo ng mabuti ang gumawa sa iyo ng masama, sila ang mapapahiya. Amen? Pag gumawa ka rin ng masama, pareho na kayo. Kayo ang parehong mapapahama. Pero tayo anak ng Diyos, kaya tayo tinuturuan po na magpatawaran sa isa't isa. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin na po natin mga kapatid ang talata natin tira bago tayo umawit. Aklat po tayo ng Santiago 3, 2, Unang Korinto 9:27, Galacia 3, 26-27. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, talatang 2. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitiisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Dito po sa unang surat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 9, talatang 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Sa mga taga-Galacia, Kabanatang 3, ang talata 26 at 27. Pilipos, Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo at ibinihis si Kristo. Amen. Last na versikulo, 3:20 ng Pilipos. Sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, ang talata po ay 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Lahat po nagising magsabing praise the Lord. Malinaw may mahal ang aklat ng Santiago. Sino man at gaano man tao katagal, sabi ng ba aklat ng 3:2. Sa lahat ng bagay, kayo'y nangangatisod. At ang sino ang hindi natitisod sa salita, siya ay isang taong sakdal at may kaya rin pigilin ang kanyang sarili. Ito po ang ating tandaan. Kahit saan tayo dumating,
Pag naghina na si kapatid at hindi na tumingin sa ginawa ng mahal na Diyos na mabuting bagay at hindi tiningnan ang pangako ng mahal na Diyos, ang sasabihin, natitisod ako kay brother, kay sister. Natitisod ako sa preacher. Natitisod ako sa choir members. Natitisod ako sa instrumentalist. Sabi ko nga sa Bicol, kung kayo natitisod po sa akin, huwag niyo akong tingnan. Dahil mayroon sa Bible kung makakapagpatisod sa inyo ang inyong mata, dukitin ninyo. Kasabi ko, kung kayo natitisod sa akin, huwag niyo akong tingnan. Pero kung sabihin ninyo, hindi ko nga kayo nakikita at pikit na pikit po ako. Kinig na kinig ko naman kayo. Pero sabi ng Baaklak, kung ang sino man ay natitisod sa lahat ng bagay o sa salita, siya ay hindi sakdal. Ano hindi sakdal? Hindi niya naunawaan ang kalooban ng mga Panginoon sa salita ng mga Panginoon. At hindi niya kayang turuan ang kanyang sarili. Malinaw po ang aklat. Ang isang taong sakdal ay may kaya rin turuan o pigilin ang kanyang sarili. Kaya ito po ang tunay na sagot. Pag tayo natitisod kay brother, kay sister, saan man, ibig sabihin, hindi pa natin po kayang turuan ang ating sarili. Tingnan mo po ang kawayan. Kung saan na doon ang hangin, daladala ang kawayan. Kung kanluran o silangan, o ibaba, o ilaya, daladala ang kawayan. Doon hahapay. Ang Kristiyano na ang katuwiran ay natitisod sa salita o sa anuman nakikita o napapakinggan, malinaw po, hindi pa natin natuturuan ang ating sarili. Kaya huwag po kayong matisod sa akin nga umasaktan. Ang dapat po sa atin lahat, dahil tayo'y malapit na punta sa langit, ang sabi, kailangan turuan natin ating sarili. Pag naturuan po natin ang ating sarili, ibig sabihin nakatingin na lamang tayo sa pangako ng mahal na Diyos para tayo makapunta sa langit. Amen? Kaya nga, sabi ng isang preacher, pag kapatid, ikay talagang katuwiran mo'y natitisod. Ang totoo, hindi ka naman natitisod ay kay brother, hindi naman kay sister, hindi rin sa preacher, kahit ikay tinatamaan at sabi mo, patama sa akin, hindi. Ang totoo, kaya ang sabi ikay natitisod, ang sarili mo ang kinakatisuran mo. Dahil hindi mo kayang turuan ang sarili mo, hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. Kaya ang sinumang tao na hindi kayang tanggapin ang katotohanan, hindi ka mapapalaya ng katotohanan. Kung hindi ka mapalaya ng katotohanan, walang pagpapala, walang katiyakan ang pagpunta sa langit. Dahil ang sabi ng Baaklak, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya ang katotohanan, kung tayo po ay minsan natitisod nga kay brother, kay sister, ibig sabihin, ikay natitisod ay sa iyong sarili. Dahil hindi mo kayang turuan ang sarili mo. Dahil kung ikay hindi natitisod sa salita o napapakinggan o nakikita, ikaw po'y taong sakdal na kaya mong turuan ang iyong sarili. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito po'y nangyayari sa atin lahat. Pero ito po, ipinapaunawa at iniaral sa atin. Dahil minsan talagang sabi, nako, tisod tag ako doon. Ay kaya nga, tayo kinakausap sa tama pa yun, turuan natin ating sarili para tayo maging sakdal, para tayo pupunta sa langit. Amen? Bakit po? Ang sabi ng Baaklak kay Apostol Pablo, tayo lahat po, aking hinahampas ang aking sarili, aking sinusupil, baka pagkapangaral ko sa iba, ako'y itakwil. Lahat magsabing praise the Lord. Ang bawat isa po sa atin, tayo lahat ang magtuturo sa ating sarili. Tayo lahat ang magdidisiplina sa ating sarili para ating matiyak na tayo po ay hindi matatakwil. Ibig sabihin, tayo lahat ay tiyak pupunta sa langit. Ating tandaan po,
Ang sabi ng aklat ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanilang langit, kundi yung lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Malinaw mga kapatid, paano tayo pupunta sa langit? Turuan natin ang ating sarili. Amen po ba mga kapatid? Kung kinakailangang hampasin, ano yung hampasin? Kausapin mo yung sarili, idisiplina mo yung sarili. Para ano? Huwag tayo pong matakwil. Ibig sabihin, hindi tayo maging kagaya ng tao na iba. May daan sa tao, tila matuwid, andun noon, daan ng kamatayan. Tayo po lahat, tinawag, pinili ng mga Diyos sa iba't ibang kadahilanan. Ano po ang layo at purpose? Ang bawat isa, makasamang titira sa langit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan po lamang ang purpose. Kaya tayo tinawag, pinili. Tayo lahat po mahina. Tayo lahat nagkukulam. Tayo lahat nalilis ng landas minsan. Pero bakit hanggang ngayon tayo narito? Dahil tayo po lahat pinagtitiisan ng mahal na Panginoon. Amen? Minsan may katuwiran pa ang ilang kapatid ko sa Panginoon o minamahal. Ang tagal na niyang nagtitiis. Ang tagal na nagsasakripisyo. Kaya pag hindi bumalik ang mahal na Panginoon, titigil na ako. Ay tayo ang talo, tayo ang lugi. Pag tayo tumigil. Pero tayo po hanggang ngayon, pinagtitiisan ng mahal na Panginoon. Inaakay po tayo. Dahil kung tayo agad ay gagantihan ng mahal na Diyos ng masama sa ating gagawang kasalanan, nako, matagal na tayong lahat nasa lupa. Amen? Kung ginantihan tayo ng mahal na Diyos ng masama sa ating gagawang masama, pero ipinakikita ng mahal na Diyos, mahal na mahal niya ang tao. Ang ayaw lang ng mahal na Diyos, yung kasalanan. Pero yung tao na kakasala, ginagawa ng mahal na Diyos na tayo makumport, tayo po ay magpatuloy maglingkod sa malapayong. Bakit? Sapagkat tayo hindi na taga rito. Tayo lahat, bautismo na sa pangalang mapansos, hindi na po tayo taga rito. Tayo'y taga-langit na. Tayo'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y tagapagmana ng kaharian ng mahal na Diyos sapagkat sa tunay at totoo, kung ang ating amay hari ng mga hari, kung ikay anak na babae o lalaki, ibig sabihin, pagdating natin sa langit, ikaw, ako ay prinsipe at prinsesa. Kaya walang dahilan para tayo manghina o malupaypay. Huwag natin tingnan ang kahirapan, ang lahat ng mga ginagawa ng kaaway sa atin para tayo mawala sa kamay ng Diyos. Ang tingnan natin, tayo'y tagalangit. Dahil ang ating Ama ay nasa langit. Tayo po'y nagsisikap, nagpapatuloy lang dito dahil nais na ipakita natin na mahal natin ang mahal na Diyos at mahal natin ang ating kaligtasan, kaya tayo nagsikap, lakad-lakad, huwag umurong. Ang mahal na Diyos ang ating katulong. Kaya tayo po'y matuwa at magalak. Mahal tayo ng Diyos. Tayo tinawag, pinili, pero ang sabi nga ng unang aklat, bantayan natin ating sarili, baka tayo'y mabuhal pa. Kaya tayo lahat, bantayan natin ating sarili. Para tayo makatiyak, pagpalait, magmana ang buhay na walang hanggan. Tayo po tumayo at tayo awit ng isang awitin. Habang tayo po awit, atin pong isipin ang kabutihan ng mahal na Diyos. At nawa po, may mahal, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon na tayo po, sa anong ating kalagayan, hindi po tayo iniiwat, pinababayaan ang mga Panginoon. Hanggang ngayon, mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, anong ating kalagayan, hindi po tayo iniiwan at pinababayaan ng mahal na Panginoon. Dahil tayo po ay ipinanggawa ng mansyon sa langit. Habang tayo po ay awit ng isang awitin, ating purit pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon, Jesus, ang Diyos na naghanda ng mansyon sa langit. Ating pong awitin, may mahal, Tagalog po ng Wahebe Joseme. Dahil kung ating unawain po ang mensaheng ito, bakit nga ba ikaw, ako, tayo lahat ay pinili ng Diyos? Dahil tayo mahal ng mahal na Panginoon. Subalit ang bawat sa atin, magsikap po na sa bawat araw, masunod natin ang utos ng mahal na Panginoon.
O Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Bakit mo Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat. Salamat, O Diyos. Kami ay iyong pinili at hinilan mo. Kami iyong tinawag para kami pagpalain, para magmana ng pangako mong buhay na wala. Subalit, akayin mo po kami habang kami narito at hinihintay ang pagbalik. Tulungan mo po kami makasunod. Tulungan mo po kami makasunod sa iyong nais. Hallelujah! Purihin ka, tulungan mo po ang bangsa amin na masunod ang iyong utos na bahay. Tayo lahat ay magsigil, magpili. Isuko natin ang ating buhay o ibigay ang ating buhay. Hindi niya tayo iiwan o papabayaan. Gawin po natin manalangin ang awitin ito dahil lumapit sa mahal na Diyos. Pasalamatan natin ang mga Diyos dahil ay pinili ng mga Diyos. Pinili tayo ng mga Diyos.
Kaya nga minamahal, malinaw ang mensahe ng awitin. Nawa tayo lahat sa bawat araw ating masunod ang utos ng mahal na Panginoon. Sa bawat araw, paglingkuran natin ang mga Panginoon upang tayo makarating sa langit. At ito naman ang tunay na layunin at purpose ng mahal na Diyos. Kaya tayo pinatawag, tinawag, pinilit, hinirang. Dahil tayo po'y nilikhang kawangis niya. Ang nais ng mahal na Panginoon, tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian, na doon ay buhay na masaya, maligaya, walang problema, walang karamdaman, walang pag-uusig. Dahil sa langit, buhay na masaya. Ang lahat na ating narasan sa daigdig na ito'y maglalaho sa piling ng mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin po sa umaga ito. Sa lahat po na ating pangailangan tayo lumapit sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Anumang ating problema, anumang karamdaman, tayo maniwala, walang mahirap, walang imposible sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Nadito ang bawat isa amin sa panahon ng panalangin ng Pastor. Patawarin mo po kaming lahat sa aming pagkulang, pagkasala, sa lahat ng kahinaan na amin po minsan nagagawa pa rin ang di mo kalooban, mahal na Panginoon. Sa lahat ng pangailangan, ibigay mo po ipagkaloob lahat ng kanilang kahilingan, kanilang daing sa iyo. Ipagkaloob mo po sa mga pamaraan, sa lahat may karamdaman, pagalingin mo po. Lord, sa mga problema, lahat sa pagsubok, doon po makalampas, panghawakan mo at sa tagdagan, ang aming pag-ibig, paniwala, pangpata, kagalakan, ay kay mapaglingkuran sa lahat po ng aming mga sa buhay, kapitbahay, mga kapatid, ang hinapaypay, kawa at kabagan sila na sila po ay makapaglingkod na sa iyo na may katotohanan, may katapatan. Mahal na Panginoon, ang bawat sa aming gamit ng mga instrumento sa kaligtasan na aming sa buhay na aming kababayan sa ulimpanong ito, na kami ay baging katuwang na pong mga pastor, mga children, sa pagpapalaganap ng Ebanghilyong kaligtasan, pagpalay mo kabuhayan, pagkatama kapatiran, ano man negosyo, ang business sa ibang bansa, ang walang hanap buhay, bigyan mo po Diyos, at bigyan mo ang bawat sa ng katuwaan, kagalakan, na kayo mapaglingkuran sa iyong awat habag sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal pa Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Hallelujah. May mahal, ang ating kanang kamay po ay sa ating ulo, kanyang kamay sa parte ng ating katamay karamdaman, ating ilihan sa ating sarili, at ating isipin, tayo po ay inilihan sa ating mga pastor, sapagkat sa panalangin, walang malayo, abot tayo lahat ng mapagpalang kamay ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal sa amin sa suway. Lahat ng di makaramdaman nagpapahirap, ang di makaramdaman, sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, smoker, alcoholic, lahat ng sakit sa pisikal na katawan nagpapahirap, I command you cast out in Jesus' name. Panghina, palipaypay, kahirapan, alinlangan, kalungkutan, I command you cast out in Jesus' name. Hallelujah! Lumas ka sa makapangyarihang Panginoon. Hallelujah! 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 Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat pong gising na gising at makakatalong po ng 3 beses, tayo po ay sisigaw, praise the Lord, sapagkat bilang tayo ay talagang pinaghari ng mga Panginoon, tayo matuwa, tayo magalak, at ang sabi nga, lumukso kayo sa kagalakan dahil kayo ay tunay malaki ang kamti sa langit. Tayo po lahat, tatalong may mga shout, praise the Lord, jump. Hallelujah! 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 Praise the Lord, hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may mahal, tunay po na tayo lahat, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin, na tayo lahat po mag-ingat at baka tayo mabuhay. Kaya ibig sabihin, bantayan po natin lahat ang ating sarili, ang ating salita, ang ating gawa, ating pasya, para tayo po ay manatili sa kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat ating tandaan, tayo po'y tagalangit. Make a joyful noise unto the Lord.
Kaya tayo lahat ay magsikap na maging buhay na patotoo para sa kaligtasan ng iba. At bukas po ating Holy Supper, mga mahal, tayo magpasalamat muli isang buwan. Tayo hindi iniwan, pinabayaan ng mahal na Panginoon Diyos. Tunay, napakabilis ng araw, mga kapatid. Mausisa, talipaw na, mausisa, Pasko na, anniversary ng 50 years ng ating banal na gawain. Kaya tayo lahat, kung gaano kabilis ang araw, ganon kabilis natin pagsikapan masunod ang utos ng mahal na Panginoon. Puri po ang mahal na Panginoon at patuloy po tayo, mga mahal, na magpalaga sa atin tungkol sa ating kaligtasan at tungkol sa kung may Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your holy hands, serve Him all your lands. Make a joyful noise. Make a joyful noise. Make a joyful noise unto the Lord. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord He is God. It is He that has made us, and not we ourselves. We His people and the sheep of His pasture. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your holy hands, serve Him all your lands. Make a joyful noise. Make a joyful noise. Father Joel. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Orton Bercher. Tayo dumalangin sa ating pagtatapos. Opo, mapagpala namin Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamalpusus. Labis po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa tagumpay na banal na gawin. Pinagpala mo nilang kasan. Magmula po sa mga pag-MC, Joyful Soon, Solemn Soon, mahal pa naman. Maraming salamat, mahal pa naman. Bagay sa buhay na patotoo, hallelujah, na patuloy nagdaragdag na aming mga pananampalataya. Maraming salamat din, mahal pa naman, sa buhay, sa mga pagbibigay, pagkakaloob, na patuloy nagtatapat ang iyong mga anak, mahal pa naman. Sa bawat yugtong, mahal pa naman. Maraming salamat pa naman sa pag-aawitan ng mga choir. Maraming salamat, lalo tigit, ang pagkilos po sa aming kalagitnaan. Daman-dama ka namin, mahal pa naman, sa aming pagpupuri sa iyo, mahal pa naman. Kasama ka namin sa magdamaga namin pagpupuri sa iyo, malpanoon. At ganun din, malpanoon, ang iyong banal na salita. Dinala niyo yung lingkod ng mga ngaral, nagsilbing pagkain ng aming kaluluwang nagugutom. Maraming salamat po, malpanoon. Hallelujah. Sa tuwi-tuwi na nagpaparamdam, malpanoon. Hallelujah. Maraming salamat, malpanoon, sa biyaya at pagpapala pinagkaloob sa amin. Sa aming mga kapatiran naming nakapiling sa magdamaga naming pagpupuri sa iyo, malpanoon. Maraming salamat at di, malpanoon. Sa aming magulang sa iyo, walang sawang pananalang pag-ayuno, malpanoon. Patuloy namin dinadalangin sa inyo, malpanoon, na patuloy po silang bigyan ng kalakasan, kalusugan, mabang buhay. Sampu na kanong mga beloved children, mga manggagawa, malpanoon, pagpalay mo kaming lahat, malpanoon, at sa aming pasamantalang pag-iwalay mo ang bawat sa amin, ngunit ingatan mo kami at muli mo kaming ibalik sa araw ng mga aming paranambahan, sa araw ng linggo, malpanoon, pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, walang mapahamak sa aming pag-uwian, hanggang sa kami makarating malulati, pagpalay mo kaming lahat, sa mga kaparing pangalan ng Diyos at amin po sama-sama ang sinasuway. Lahat ang gawa ng kaaway, aksidente sa kuna sa aming daraanan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tayo pa Make a joyful